So, good day everyone. This is Ed for Two-Way from EMD Wheels, and today mag-release tayo ng Honda BRV 1.5S CVT 2025 year model. So, ang kwento dito, yung kliyente natin, kumuha na sila way back 2016 or 2015 ng Honda Brio Amaze. And then si Ma'am Jelly, dati boyfriend and girlfriend pa lang sila. Kumuha din sa atin si Ma'am Jelly way back 2020 yata or 2019 ng Honda BRV na top of the line din na yun. So, first gen na Honda BRV. So ngayon na mag-asawa na sila, kukuha naman sila sa atin ng pang third unit nila, Honda BRV 1.5S. So tara guys, check muna natin itong unit. So hindi ito, siya na makita mo, malinis na malinis. So yan, tayo po, early warning divisor, free din yan. 3M pin, keychain, nandito. Tools, dito sa side. So yung tools natin, pang tanggal lang ng gulong ha. Hindi yan mga screwdriver, hindi pang motor, spark plug, di ba? So dito, sa spare tire natin, pindutin natin dito sa likod, tapos ikot lang gamit yung tools. Para dito sa ilalim, so check lang natin. So yan, may gulong ha. Ayan, so may gulong. Yan. So ito, walang tuno cover pa. So makikita mo, hindi flat. So yung may kinuha ka, pang tuno cover para ma-flat siya. So ito, tatanggalin natin kasi naka-velcro kasi yun para makabit natin. So sa third row, ganun lang din naman, same sa first gen. So 50-50 split type. So pwede mong i-fold. So dito, tutulak lang. Cellphone holder, tapos cup holder. Second row vent nandun. Tapos to sir, may camera na. Kahit entry level tayo, naka-reverse camera na. So LED na rin yan. So yung likod, sir, tatapakan ko. Check natin yung likod. Kalimutan kong ano yun. So yan, LED na rin dito sa likod. So tatapakan ko. To sir, plate, ano natin, light natin, may ilaw din naman. LED na rin. So tapakan ko lang sir. 10 liters gas natin, nakakarga na. So almost half na yung tangke. Yung engine niya actually, medyo difference from yung first generation. Double overhead cam na siya. So ang lagi lang natin check Sir Justin ito. Sa washer ito, sa mga wipers natin. Year warranty pa rin. Yung battery, same lang din naman sa dati natin. So aside from that, sa PMS natin, first month, ganun pa rin. First month or first 1,000, whichever comes first. Tapos 10,000 or 6 months. Tapos every 6 months or 10,000, whichever comes first. Pero ngayon, meron tayong 1 year free na PMS. So, libre lahat ng gagawin sa first PMS natin. So, sa remote engine start, keyless yung key fob natin. So, yung smart entry kasi hinahawakan lang, di ba? So, keyless, ganun pa rin siya yung dati. Nga lang, di na natin kailangan yung sa, wala nang key knob. So, ito, just in case naman na, for example, malobat yung battery, either yung battery, Sir Justin, or battery dito ng sasakyan. Siyempre, pag nalobat yan, na-discarga na yan, na-drain yan, hindi mo na magagamit yung remote mo. So, dito lang sa driver side nagagamit yung mga key na ganito. So, ito lang Sir Justin. Ito. Yung parang lever niya yan. Pareho to, pareho siya. Tapos, meron tayong tinatawag na remote engine start. Anin lang natin. So, sa remote engine start, try nyo Sir. Lock nyo, tapos hold yung button, 5 seconds, hold mo lang Sir. Tayo mo lang mag-start. Yan. So yan, nai-start na siya. Ilang meters? Basta as long as na-detect niya yung susi. Kasi di ba kahit medyo malayo tayo, ang gagawin mo lang dyan Sir, bilang ka lang 5 seconds. Pag malayo ka, pag isang hold mo lang ng lock, iilaw. Na yan, di ba? Parang sign mo na yun na nag-lock siya. So next is, yung pag-hold mo naman, magbiblink siya ng another 2 blink. So, pag nag-blink siya, siguro nasa around 2 seconds lang. So, ang maganda kasi dyan, for example, yan, mainit dyan. Tapos iba, normally, ganun naman yung mga sasakyan natin dati. Pagpasok mo, sobrang init. Tapos lalo na kung yung iba, nagpapa-leather seat. So yan, nakabukas yung aircon yan. Tapos safe naman siya gamitin. Kasi yan, syempre, nakalock yan eh. Hindi mo yan mabubuksan. So ngayon, just in case na may makapasok, pag pinindot mo yung shift knob niyan, na hindi mo ini-start, mamamatay yung kotse.
So pag wala yung key fob sa loob, hindi mo talaga mapapatakbo yung sasakyan. So next natin sir, sige sir, unlock mo lang. Yan, ganyan naman siya. Dito sa second row natin, ganun pa rin naman, may second row vent. So maganda lang dito, meron lang tayong 12 volts na charger dito. So nasa gitna. So next sir, sa unahan ka muna, sa may passenger side, driver side muna ako. So yung mga switch natin sir, ganun din naman, pareho lang naman siya. So sa side mirror natin, testingin na lang natin. Gumagalaw, kabila, gumagalaw din naman to. Tapos central lock, okay naman. Window lock, wag mo munang papababa. So siguro kahit mga Tuesday. Ay hindi. Actually parang pwede na to eh. Pwede na. Na-set na ano na nila eh. Bigyan mo hanggang bukas. Oh. Kasi kilometer per liter niya, the more na tumataas yung bar niya, mas matipid. The more na mas mababa, kasi from 0 kilometer per liter yan, 20 to 40. So depende sa tapak mo, yung bar na yan. Tapos meron lumalabas dito, eco lamp, eco na yan. Nag-green yan pag matipid ka naman sa throttle. So may lalabas kasi baka mamaya magulat ka, ano yung umiilaw dito? Kasi normally yan, pagka pinatay natin yung ilaw, handbrake, pinto, tsaka nag-seatbelt ka, walang iilaw eh. Iilaw dyan ito, yung eco. Ano gas pa rin yun? Ang gas natin, 91 octane, at least 91 or higher. So pwede ka mag-95, pwede ka mag-97, so depende sa budget mo, ikaw naman magagasolina. Extra pa yun. Pwedeng extra. So ang mga may problema dito, yung part na to. So pag lumabas, itong Check engine. check engine, tsaka ito yung pula. Pula yung ayan. Kaya namatay, una sa lahat, tayo, remote engine start. So may limit lang siya. Pagka natapos niya yung limit niya, mamamatay naman siya. Kasi kunwari, hindi ka naman pumasok, nag-remote engine start ka, mag-off siya. Alam ko dahil binuksan eh. Hindi. So ngayon, ang Ilang minutes? para mga mga 5. 5 lang. So ngayon, ito naman, pag kunwari, nakabukas pa rin tayo. Kung nakabukas ka, nakalimutan mo magdadrive ka, pag pinindot mo tong shift knob, mag-off yan. So ngayon, pag gusto mo na siyang i-drive, kunwari, nakabukas siya ng remote engine start, tapak ka lang, tapak ng preno, start, yan. So ganyan dapat. So ito okay naman, di ba? Yan, high beam, low beam, umiilaw naman, fog lights, umiilaw naman, signal lights. Yan. So ito, naka siya, tilt lang, so hindi siya telescopic, up and down lang. So dito sa ilalim. Sa upuan mo naman may lever dito, same lang din sa Amaze. Sa Amaze ba na-adjust? Kalimutan ko na, tagal na nun eh. Tagal na eh. So yan, yung sa mga dito sir sa ilaw, pag kulay blue yung sa temperature, okay lang, cold start. Pero pag may pulang lumabas, ibig sabihin nag-overheat ka. Pero hindi naman issue ng Honda yun eh. Ito naman, yung sa power steering, sa battery, pag hindi nagcha-charge yung alternator. Yung sa oil, pag hindi na tama yung level mo, iilaw din yan. Tapos, yung check engine, yan lang naman madalas eh. Tapos dito, vehicle stability assist, ito. Dati wala din to, kahit sa top of the line. Vehicle stability assist para hindi ka mag-oversteering, understeering. Para hindi mag-skid. Traction control siya, yan. Pag naka-off, umiilaw dito. Ngayon, itong switch na yan, yung nasa taas niya, pag umilaw yun, yun ang may problema. So ngayon, pag in-on mo siya, inactivate mo siya, normally maganda naman siyang i-activate, yan, mawawala lang yung ilaw. So ngayon, pag umilaw yun nasa taas niya, na same lang ng kasi ito may off eh, yung isa wala, ibig sabihin may problema yung natin, vehicle stability. So dito naman, yung pagbukas ng gas, sa gas naman natin, kung di ka minsan nakakalimutan mo. Dati dito, di ba, nandito sa gilid, ngayon nandito na. Asan yun? Sa left side? Dito? Nasa left side. Pag medyo, kunwari, nalilito ka lang, check mo lang dito, sir. May makita kang arrow. Yan, yung arrow, nasa kaliwa lang naman siya lagi. Tapos, dito naman sa ilalim yung hood natin. Ito, yung walang tatak. Sa hood naman yan. So, dito naman, audio controls. Yan, audio controls natin. USB. Dito mo sasaksak. Pwede ka mag-Bluetooth, kukonect mo sa phone mo. Pwede ka mag-AM. Settings, so pwede mong yung bass. Ba't tumina? Hindi, hindi na ako. Ay, hindi naman.
Tayo mo lang, sir. Yan, para maano natin. Para makita mo yung quality. Anong speaker na sir? Honda na, hindi katulad dati. May ano tayo, Kenwood, Pioneer eh. Ito ngayon, wala na siyang ano eh. Kaya ito, pati ito, wala nang tatak. Dati kasi ganyan eh, pag mga low end, ganyan. So ito, so depende sa'yo. Yan yung normal. So di ba parang kulang. So, ikaw bahala ka na. So may fader din yan. Sa likod, harap, kaliwa. Kung saan mo Kung saan mo trip, oo. Pag may madalo sa likod, ayaw mo marinig, di angat mo dito, yan. Sa center, tapos pwedeng yan, rack. So bahala ka na dyan, sir. Air circulator natin, pag gusto mo maamoy yung labas, ito. Pero dito naman tayo sa NCR, dito naman tayo lagi. Downside mo kasi dito, pati yung alikabok sa labas, nahihigop niya sa filter. Mabilis magbara. Mapapansin mo dyan, pag barado na yung filter, nakatodo ka na dito, pero parang number 1 lang. So madumi na yung filter. Pero normally yan, mga first year, pinapalitan na yung cabin filter niyan. So sa front, sa unahan dito, pag nag-fog, yan, gumagana siya. Rear defogger, ito, iwasan mo tong nakabukas. Lalo na pag tanghaling tapat, nakakabasag kasi yung mga linya na yun, umiinit yun eh, sa likod. So, position ng aircon, so face, sa paa, yan, gumagana naman. Pati ba sa engine? Pero naman, no? So, yan, okay naman siya. So, next natin, ito, bago lang din to na feature. So, dati wala pang max cool. Ang max cool kasi, for example, nabilad mo sa araw, di ka na nag-remote engine start kasi aalis ka na talaga. Pinitin mo lang yung max cool, totodo na yung lahat. So, ngayon, pagka malamig na, okay na sa'yo, pinitin mo lang siya ulit, babalik na siya sa settings mo, sa normal mo. Normal settings. Yes. Tapos yung AC naman, yun yung tinatanong mo sir kanina, kaya nagbagyo na kayo. Malamig naman doon, patayin mo lang yan. So, fan lang papasok dito. Tapos ngayon, yan ang problema madalas ng ibang kliyente. Sir, hindi lumalamig, naka-off pala. So, make sure naka-on dito. On-off, ito na may on-off. Pag gusto mo lang patayin, yan. Lahat na yan. So, dito naman yung sa thermostat niya. So, the more na mas mataas, mas malamig. So, sa ngayon, since malamig naman yung panahon, actually, kahit mainit yung panahon, kahit ganyan lang eh. Kasi the more na mas mataas, mas malakas sa gasolina. Kasi on lang ng on, pitik lang ng pitik yung compressor natin. So yan, kahit mga ganyan lang, pwede na yan. Tapos ngayon, ang madalas na problema, yung moisture sa gilid, lalo na pag umuulan. So kailangan mong babaan lang. Ibig sabihin kasi sobrang lamig ng loob, nagmo-moist yung labas mo. So, Thermostat yun. bababa mo lang, yes, bababaan mo lang. Yung iba naman, sa sobrang nilalamig dito, tinatapat nila sa window, isa pa yan. Kaya nagmo-moist yung sa labas natin. So dito Sir Justin, ito naman hiwalay. So hindi porket pinatay mo yung aircon dito, kaya ito pinatay ko dito. Bukas pa rin to. Ay, ulit. Yan, hiwalay yan. Kailangan rin Actually, pagka pinatay mo naman yung kotse, mamamatay naman yan. Oo. Then, hindi naman masisira. Hindi naman siya masisira, wala namang problema. Kahit number 1 mo lang siya. Kaya wala. So okay naman. So next, yung camera naman Sir. Ito, Sir Justin, pagka lilipat mo yan, preno lagi, parang motor, preno lagi. Tapos shift. Yan, so pag pinark mo yan, ito yung pinaka-safe. So yung mga nasa 3 feet to. Pwede mo pang iatras. Excuse lang Omar. Pwede mo pang iatras yan. Siyempre, tatansyahin mo na, ganyan. Pag luminya, okay pa yun. Yan yan actually, yan yung pinaka... may sasagad pa. Kasi may... Hindi mo na matataas yung ano. Yun, hindi mo na matataas. Pwede na yung ganun. Kasi di ba minsan may mga mall na ganun. So sobrang sagad mo, di mo na mataas. So yan, may neutral. So neutral, yan pa rin naman yan. Drive pag gusto mo lang matipid. Sport, pag gusto mo medyo yung aggressive yung engine, ES mo. Ngayon, pag hirap kayo sa paakyat, ahunan, L naman, low gear yan. Pero sa D, nakakakit na yan sa Baguio, Tanay, walang kahirap-hirap yan. So, minsan may mga excited akong kliyente, tawag bigla, Sir Edford, di na-start yung kotse, ano nangyari dito? Nagpapagas lang kami. So, sobrang excited nila, from D, pinatay nila yung, from D, handbrake, bitaw, patay. Nagaya na sila. So yan, dapat shift to park. Kailangan mo shift to park yan. Or neutral. Kasi yan, pagka in-start natin yan ngayon, di yan mag-i-start.
Safety feature kasi yan. So, ganun. Start siya ng start. Tapos biglang hindi na lang tumawag. Pagtawag ko, sir, okay na. Hindi ko pala na-park. So, yan. Pwede yan sa park. Pwede yan sa neutral. Kahit sa neutral, may start mo naman yan. So, ngayon naman, sa pag-park naman, sir, normally, pag kunyari, yan, galing ka sa takbo. Ang iba kasi, handbrake, ay tapak, tapos papark agad nila. Maganda niyan, Handbrake mo na. drive, kaya yan drive, di ba? Abante ka, tapos handbrake ka. Pag handbrake mo, neutral mo muna. Neutral, tapos bitaw ka ng preno mo. Tapos mapapansin mo, may galaw yung kotse. May ganun siya, di ba? Kasi minsan, pagka diniretso mo sa park, pag pinatakbo mo na siya minsan, lalo na pag mga incline downhill, ganyan, para siyang hirap ang i-shift kasi hindi sumasakto yung gearing niya. Dito, meron yan. So ngayon, from neutral to drive, di mo kailangan pindutin. So pwede mo siyang ganyan lang. Para safe ka lang, hindi ka sumobra, hindi ka, kunwari ganito, sobrang traffic, talagang standstill, 10 minutes ka na, pagod ka na magpreno. Neutral mo lang, bitaw ka, ganyan. Neutral to drive, tas drive to neutral. Pwede mo lang pindot. Walang pindot. So ngayon, pag lumagpas ka na dyan, tsaka ka pipindot. So ngayon, ganito. From D, gusto mo mag-overtake, gusto mong tulinan. From D, hindi mo kailangan huminto. Tapos i-S mo lang ganyan. So hindi mo kailangan huminto, gusto mo lang, kahit hindi mo, basta pipindot ka lang dito. Ngayon kasi nakatapak ako kasi baka umabandi tayo eh. Pero habang nagdadrive ka, pindutin mo lang siya, tapos i-shift mo sa S or L, pwede yan. So ngayon, pagka lilipat ka, wag mo nang pindutin. Kunwari, from D or S to D ka naman, gusto mo na mag-D, wag ka nang tumapak kasi baka ay magpreno. Ay, ganito. Kasi baka sumobra ka. Tulak mo lang din ganyan, no? Ngayon, hindi ka na naman makakababa. So, kunwari, kung mag-S or L ka, pindutin mo lang, tapos baba mo na. So, yan, okay naman. So far, picture na tayo. So, yan, sir, yung lock. Yan, gumagana naman yan. So, hindi lang natin malak kasi nakabukas tayo. Tapos, meron tayong tinatawag na 15 kilometer auto door lock. So, ibig sabihin, pag nag-reach ka, nakalimutan mong mag-lock ng 15 kilometers, mag-automatic ng lock siya. Tapos yan yung mileage natin, 8 kilometers lang, sobrang baba. Tapos, almost half na. So, 15 liters. Ang 15 liters natin na yan, sa planta kasi wala talagang gasolina dito. Walang gasolina kasama. So, yan, libre lang talaga ng dealer yan. So, makikita mo dito yung range niya. Yung range, ibig sabihin sa ilang bar yan. Mga 6 or 7 bars mo, 189 kilometer. Pero yung range na matatakbo mo, sobrang layo na yan. Makakauwi ka na balikan ng Bulacan. Pero kasi yung average fuel consumption natin dito kasi 0.3. Ibig sabihin, di pa kasi nagagamit yung kotse, hindi pa niya talaga nako-compute. So ang normally dito naman siguro minimum of 10 km per liter. So magbabago pa yan, mag-a-adjust pa yan. Paano na yun sa loob? City drive. Actually, sir, mas mataas pa. Kasi sa ngayon, ang ng planta, kaya niya mag-highway driving ng 22 km per liter. City driving, kaya niya mag 16 km per liter. So, ganun yung niya.